At um, ikaw lang, Panginoon, at maraming salamat dahil sa buhay na taglay namin ngayon na nanggaling sa inyo, Lord, may lakas kaming nagagamit at inaali namin ito sa pamagitan ng pagsama-sama namin ngayon, pagbubulay-bulay sa magiging aral na i-reveal nyo sa amin sa panibagong kung ano man po ang reflection na mangyayari sa amin, Panginoon. Inilalaan po namin ito sa inyo, Panginoon. So, take charge, O Lord God, and Holy Spirit, be with us. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin so that mai-open namin ang aming divine eyes, divine ears, and divine souls so that, Lord, mabubusog po ang aming spiritual life. Alam namin na ang inyong revelasyon ay magiging dagdag sa aming kalakasan spiritual. Salamat, Panginoon. Ito ang aking panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kumusta po ang lahat? Alam ko po ang lahat tayo ay pinagpala. Pagka mayroon tayong taglay na buhay, tayo ay pinagpapala. Amen po. Taglay natin ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. So to start with po, ito. Kagabi po, sumama ako, nag-join ako sa, share ko lang po, nag-join ako sa international. Happy ko, kung sino man yung magli-lead, baka meron ako, makakadagdag ka laman, makakadagdag dito sa ating devotion ngayong umaga, magagamit ko rin, may share ko rin. Wala po pala nakapag-ready sa kanila, parang nagkaroon sila ng communication sa sa scheduling. Sabi ko, kaya pala dinala ako ni Lord para ako ang magli-lead. So, yes, last night po, parang this morning sa Pilipinas, the Holy Spirit has spoken and nagamit po ang iyong abang lingkod. So, sabi ko nga, pagka God is always making a way, di po ba? Sige po. So, ang ating pong devotion is pinamagatang being an example of His messages. Pulalakyan ko lang yan. Ayan, being an example of His messages. Do you want to return? Ano daw yung sabi niya? Teka po kinakausap ako ng computer. Yan. Yan. Ayaw niya malaki. View na lang ako. View. Yan. Bakit ganun? A comment has been. Do you want to return? Can pause it. Yan. Thank you, Lord. So, being an example of His messages by Oswald Chambers. Sabi nga po, being an example, tayo yun, magiging example na gagamitin. At yung messages, si Christ. Pag nakita po natin yung cross, yun yung pinapahiwatig sa atin. So, ito po ang panggagalingan ng ating short devo for this morning. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching from 2 Timothy chapter 4 verse 2. Napaka-powerful ng Bible verse na binigay sa atin, di ba? Preach the word. Yung word is the word of God. And alam naman natin yung word of God is, di ba, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So buhay na buhay siya. Maging ready daw tayo in any season, kahit na out of season, maging ready tayo. At ang magiging job natin is to reprove, rebuke, exhort with complete patience and teaching. Tingnan nga po natin kung ano yung sabi ni Oswald Chambers. We are not saved only to be instruments for God, but to be His sons and daughters. So, tayo po yan. He does not turn us into spiritual agents, but into spiritual messengers. Alam natin, di ba, ang mga agents, pagka may tinatawag na agent, halimbawa, agent ng mga lupa, agent ng mga insurance, agent ng mga, kung ano ng mga ibinibenta, pagka agent sila, masyado silang
mayaman sa mga mabulaklaking mga ano, 'di ba, sales talk parang ganon. Pinag-aaralan nila yan para makapag-engganyo sila maging tawag dito yung makuha nila yung attention at makuha nila yung tawag dito, maging good approval para sa mga namimili sa kanila, 'di ba? Napapa-oo nila kahit na yung ibang sinasabi nila ay hindi naman totoo. Yun ang mga agent. Kaya sabi dito, we are not just a spiritual agents, but into spiritual messenger. So pagka sinabing spiritual messenger, parang napakalaki ng ating part doon at napakalaki ng ating magiging trabaho. And the message must be a part of us. The Son of God was his own message. The words, the words that I speak to you are spirit and they are life. 'Di ba? Buhay na buhay. Kaya napaka-powerful po ng word ni God, 'di ba? Magbigay nga lang tayo ng isang verse sa sa someone na akala natin ganun-ganun lang pero napakalaki ng impact na itutulong natin, 'di ba? Sabi nga pag halimbawa nagbibigay tayo ng mga Bible verse, buhay na buhay. Upa, amen to that. And sabi sa John chapter 6:63, as his disciples, our lives must be a holy example of the reality of our message. So, kailangan yung sinasabi natin, hindi lang natin sinasabi pala, dapat isinasabuhay natin at nakikita sa atin sa pamagitan ng ating spiritual life. Even the natural heart of the unsaved will serve if called upon to do so. So, dito po, sinasabi na, ang ipinapaliwanag dito ni Oswald is, walang discrimination, walang ginajudge, 'di ba? We are all equal in the eyes of God. So, but as long as in-acknowledge natin na we are sinners and yung meron tayong special relationship, personal relationship with Christ. And we have him as our own Lord, as our Savior, 'di ba? So, but it takes a heart broken by conviction of sin and baptized by the Holy Spirit and crushed into submission to God's purpose to make a person's life a holy example of God's message. So we can be a God's messenger if we have this full submission, diba? And we are led and also guided by the Holy Spirit. Ang galing ng dito ni Oswald, di ba? So next po, there is a difference between giving a testimony and preaching. Sa buhay po natin, napakarami nating mga personal testimony. At natutuwa tayo kapag sinishare natin ito dahil alam natin nakakapagbigay papuri sa Diyos at nakaka-inspire at inspirasyon at encouragement sa mga nakakarinig dahil nakikita nila kung paano kumilos ang ating Diyos na buhay sa ating buhay, kung paano niya pinatunayan yung pagiging faithful niya sa atin, di ba? So, pag nagte-testimony tayo, sinasabi natin more on what God has done to us. Pagka nagpipreach naman tayo, it is not us, but it is the Holy Spirit that leading us. It is the Holy Spirit that is talking. It is the Holy Spirit that is working, di ba? So a preacher is someone who has received the call of God and is determined to use all his energy to proclaim God's truth. Mahirap i-claim na preacher tayo pagkatapos ang sinasabi pala hindi naman totoo. Kaya may tinatawag na bulaang propeta or false prophet. God takes us beyond our own aspirations and ideas for our lives and molds and shapes us for his purpose. Just as he worked in the disciples, lives after Pentecost. Di ba nga po, sabi nga si Lord, tayo yung binubuo niya, minumold niya tayo, parang yung clay na binubuo niya sa, tawag ito, yung sa shape na gusto niya.
it is almost perfect because yun ang gusto niyang mangyari sa atin. Dahil siya yung molder, siya yung nagbubuo sa atin. Yung shape na gusto niya, yun ang mangyayari. So, kapag siya ang nagtatrabaho, alam niya kung ano yung magiging kahihinatnan niya yun. And we have this purpose because ito ang kanyang will at ito ang kanyang plan for us. Diba? So, the purpose of Pentecost was not to teach the disciples something, but to make them the incarnation of what they preached so that they would literally become God's message in the flesh. You shall be witness to me according to Acts 1:18, sabi nga dito. How to connect po ba itong being an example of His messages? Sabi dito, the example of being the title being example of His messages, it is beautifully aligns as the verse call believers to live out and proclaim God's word in a way na magre-reflect yung truth and love, diba? Katulad ng living the messages and correcting and encouraging with patience, the consistency in faith. 'Di ba po ang patience and being faithful kasama yan sa the fruit of the spirit. So, living out His truth no matter what the circumstances, sabi, kailangan tayong laging prepared, kailangan tayong laging handa. Parang, halimbawa, bigla kang kukunin ka na ni Lord, hindi man natin pwede sabihin, Lord, I am not yet ready. Pwede ba natin sabihin kay Lord John? So, ang ini-encourage sa atin dito, ang encouragement sa atin dito is, kailangan tayo maging prepared anytime. And, ano po ba ang motivation na binibigay sa atin ng verse na to? Yun nga, be ready for any time, for any moment. Di ba? Life is unpredictable. Kaya nga ang reminder sa atin ng verse na ito is always to be prepared in action, the way we speak, the way we serve with purpose. Kahit na ano ang situation, hindi tayo, huwag tayong panghihinaan. Kung halimbawa, nasa lugar tayo na alam nating hindi tayo papakinggan o nasa yung kinakausapin natin is alam nating para bang ang naiisip natin is tatanggapin ba o maririnig ba o makikinig pa. Basta ang prayer natin is, Lord, guide me and let the Holy Spirit works. So bahala na ang Holy Spirit. So and kailangan meron tayong yung living with a purpose, di ba? Again, ang reminder dito is yung action na may potential to teach, to correct, and to uplift others. Hindi yung bang pag minsan parang may ugali na ayaw mo makinig, sige, okay lang diyan ka na, hindi na kita papakialaman, hindi na kita gagalawin, parang ganoon, di ba? Pero tayong mga Kristiyano, parang sige lang, gigil mo ko gusto ko pang pakilala sa iyo si Lord. Gusto ko pang busugin kita sa salita ng Diyos dahil ito buhay itong kikilos sa iyo at alam ko na kapag ka-isinare ko to sa iyo, merong good impact na mangyayari, di ba? So, let also rely on patience and love. Even in challenging times or when faced with opposition, the verse encourages us to approach others with kindness and perseverance. Kahit na alam nating magte-take chance yun, magte-take time, pero it works, di ba? Yung parang pagtatanim, kahit na alam natin hindi tumutubo ng ganung kalaki, pero ang ugat, ang dami na palang ugat sa ilalim, di ba? And also, faithfulness matters. It inspires us to stay committed to our spiritual mission. Ano nga ba yung mission natin sa buhay bilang alagad niya? And knowing the effort we put into serving and spreading truth has lasting value. So, ang motivation po nito is to step out of our comfort zones and to be a positive influence and to trust that our effort in faith will bear fruit in God's perfect timing. Hindi man ngayon, hindi man bukas, but then meron lagi nakaplano si Lord sa atin in God's perfect time. So let this be a spark to live boldly and purposefully in our spiritual
journey. Galing po, ano, di ba? Sis, hindi po yata nagmo-move yung slides niyo po. Teka po, ha? Thank you po. Yan po. So, next po is allow God to have a complete liberty in your life when you speak. Yun po sabi pa rin ni Oswald, no? Before God's message can liberate other people, His liberation must first be real in us. So gather your material carefully and then allow God to set your words on fire. Di ba? Kaya lagi nating pagka sa may emoji natin, merong fire, fire. Ibig sabihin, maging ano tayo, mas masigabong ano yung pananampalataya. Nakikita naman po yung ano ko, ano. Nakikita po, ayan. That means na um, we must be ready at all times. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Even if it's unexpected or inconvenient time for us, we have to give our hands, our eyes, our ears, our feet, and our mind over the Lord. So ang lahat sa atin, kailangan nating ibigay sa Kanya. Kailangan natin ipagkatiwala sa Kanya and let the Holy Spirit works within us, di ba? Kailangan lang, ang tanong nga doon, are we ready? Kasi pag hindi tayo ready, hindi mag-a-align lahat. Di po ba? So, yan. So, ang wisdom from Oswald is, sincerity means that the appearance and the reality are exactly the same. Hindi lang basta natin sinasabi, hindi lang basta nakikita sa atin, kundi naisasagawa natin, na isa pamumuhay natin, at yun ang nakikita sa atin ng mga nakapaligid at yung mga nakakakinig sa atin. Amen po ba? Yan. And so sabi dito, yes, pwede nating sabihin, it's very easy to read the word of God. Babasahin lang pala di ba? Parang yung newspaper, parang yung magazine, o parang yung just a simple book, babasahin lang para. Pero in fact, in the business of our lives, we tend to just read or scan through it. Nasa sa atin yung kung paano ang gagawin nating action para mamadaliin ba natin or babasahin lang natin para masabing meron tayong devotion. But then, just so we can say, I have read the Word of God. Ano ang naging impact sa atin noon? Ano ang naging aral? 'Di ba? Sabi nga, meron tayong inaano, unless meron tayong sinusundan. Ano ang naging lesson sa buhay natin? Ano ang naging motivation for today's devotion natin, 'di ba? But to live the word of God is a different matter altogether. We have to have the deepest love for God to enjoy His word and to really make a conscious effort to live it. Nakaka-enjoy talaga kasi alam natin buhay yon. And nakikita natin kung paano tayo sinasagot ni Lord. Di ba meron tayong mga tanong sa Kanya, meron tayong mga prayer. Doon tayo sa word ni Lord, sinasagot, kinakausap. Yes, may affirmation ako from God because yun yung binigay niya sa akin. Minsan biglang meron tayong mababasa sa mga short devotional material natin or kaya sa Facebook o kaya sa ating mga alam mo ba yung halimbawa meron tayong biglang nabuksan tapos yun ang biglang nakita natin, doon tayo sinasagot ni Lord. So proclaim the message with intensity talaga, bigay natin yung baga sa lindol yung intensity 10. Yun na ibibigay natin para kay Lord, and keep on your watch. Challenge, warn, and urge your people, don't ever quit. Yung people, tayo po to. And at the same time, yung mga mahal natin sa buhay. Yung sabi nga sometimes kailangan natin silang pilitin o kaya kailangan natin parang pagka pinapakain natin, di ba? Kailangan pilitin natin silang kumain ng gulay dahil yun ang mas makakaganda sa kanila, yun ang mas masustansya. Pag ginawa nila yung sinunod nila, di ba? Para sa kanila din yun. And then, sabi ang gulay, pampahaba ng buhay. Parang ganun yun. Excuse me. So, uh, it is, sasabihin natin na minsan takot tayong lumabas sa comfort zone natin, pero ang pagkapala lumabas tayo, mas lalo lumalaki yung um,
tawag dito, yung yung na-visualize natin yung kung ano yung dapat nating i-mission pagdating sa buhay spiritual natin. Amen po ba? So, yun. Ano ang message ng binasa natin? So, message is a call to be steadfast and prepared in sharing God's word. Ito lang naman ang gusto ng mangyari ng Lord. Yung sinishare natin yung buhay na salita. Libre naman to, di ba? Kayang-kaya naman natin gawin. It's a way of being obedient sa Kanya. It encourages also believers to proclaim the truth of the gospel at all times, whether it is convenient or not. Sabi nga, in season or out of season. It also emphasizes the importance of teaching, correcting, encouraging, and rebuking others with patience and care. Hindi kasi pagka sinabi natin, parang gusto nating masunod or parang gusto nating pakinggan mo to, ako yung ako sinasabi ko to sa'yo, hindi. Kapag sinabi natin, let them feel it, let them parang ang mahalaga doon na sabi natin, na-share natin. We did our part. And then with patience and with care, yung parang yung ginawa nating pagtsatsaga is magkakaroon din yun ng magkakaroon din yung magandang outcome, di ba? And this verse reminds us of the responsibility to stay faithful in sharing God's message and helping others grow spiritually. Yun ang parang pinaka-mission natin, di ba? So, huwag tayong titigil, do not quit, sabi nga. Even in a challenging situation, it's a powerful encouragement for perseverance and dedication to spreading God's truth. Ang laki-laking tulong na ibibigay natin, lalo na sa panahon ngayon. Ang daming nauuhaw, ang daming nanlalambot, ang daming pinanghihinaan ng loob, ang daming nadidepress, di ba? Ang trabaho natin is paano natin sila may encourage at paano natin mapapakita sa kanila na ang Diyos ay buhay at handa silang yakapin. Kailangan lang nilang tanggapin at kailangan lang nilang papasukin sa buhay nila. Yun po ba, diba? So, kaya nga, ginagawa natin to, nagpapalakasan tayo, and at the same time, we want to share kung ano man yung nagiging kung ano man yung blessings na natatanggap natin spiritually. So, embracing readiness, patience, and love in both spiritual and practical ways sa lahat ng aspeto ng buhay allows us to truly embody the principles of yung sa verse natin from 2 Timothy chapter 4 to 2, verse 2, in our daily life. Kaya meron tayong daily break. Diba? Daybreak. Everyday itong ginagawa natin. So pagka sa everyday natin ginagawa itong daybreak, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin wala tayong nahihita o wala tayong natututunan o wala nangyayari sa atin. Meron. At napakarami at napakasarap. Di ba po? Kasi unang-unang pagising ng umaga, si Lord agad ang inuuna natin. And then it follows yung strength natin na nanggagaling sa kanya, ramdam na ramdam natin yung flow yung flow ng positivity, yung flow ng good vibes, at yung flow ng Holy Spirit, ramdam na ramdam natin. It's a commitment to remain steadfast in our faith and action no matter the circumstances. Sabi nga, di ba? So, yung mga nakapaligid sa atin kung ano may mga nangyari na ang dami na nga natin pinagdaanan, di ba? Pero doon na tayo sa part na tayo naman ang kikilos para doon sa mga sumusunod, yung bang kasi naka one step ahead na tayo sa kanila dahil ito na, ang dami na nga nating natutunan, ang dami nang binigay sa atin si Lord, ang dami na pagpapalo na natanggap sa natin para galing sa Kanya, ang dami ng mga answered prayer. Yung mga yun naranasan natin, yun ang gusto nating maranasan din nila.
So kaya nga po, hilahin natin sila pataas, 'di ba? At kung ano man yung mga circumstances nila, kung ano man yung mga kalagayan nila, kung ano man ang mga itsura nila, kung ano man yung kita, yung hindi natin dapat piliin, 'di ba? Kung ano man yung itsura nila or kung ano man yung kulay nila, wala tayong dapat ginadjust at wala din tayo dapat pinipili dahil pare-pareho tayo, pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. So by living as an example of his message, you inspire others not just through words but through action that align with 2 Timothy 4:2, call to faithfully share and uphold God's word. Amen po ba doon? So, iwan ko po to sa inyo. To know about God, you read the Bible. But to know God, you live the Bible. Amen po ba doon? So, ang sarap pakinggan, no? So, dyan na po nagtatapos yung ating morning devotion for today at sana po meron kahit pa paano nag-instill sa ating puso, sa ating isip at sa ating spiritual life na kahit pa paano ay merong encouragement at merong yung bang revelation ni Lord sa atin. Kung hindi man sa atin, kung sino man yung gusto nating ilapit para sa Kanya ay makakatulong po. So, to God be the glory. Kung meron man po tayong gusto maging sharing or meron tayong naalala about this verse, binabalik ko na po kay Ate Finet to host again for this. So, to God be the glory po. Amen. Amen, amen. Praise God. Salamat, Sister Babes, and praise God for this very powerful, encouraging, sabi nga niya, encouraging sharing ng salita ng ating Panginoon at yung mismong mensahe sa atin ngayon. So, we have a little bit of time. Maybe let's have 10 minutes po. If there's anyone who wants to share, you can just unmute yourself and sa ating pong reflection. Alam ko marami po tayong mga reflections dito habang tayo nakikinig. Maybe we want to share them. This is the time to have a little bit of sharing po. So, sino pong gustong mauna? Just unmute yourself po. Sino po yung mga gustong mag-reflect? Ang dami pong mga reflections na ibinigay sa atin ng ating kapatid. So, sige po, Sister Brother Finet, Virgil, go ahead po. magandang hapon sa lahat. Magandang umaga dyan sa inyo. Hello po. Ang akin po, thank you Sister Babes. A very powerful message you have shared with us. Gusto ko lang pong malaman ng lahat, yung pong hindi po ba alam natin na may sakit si Ate Olive. So kami pong lahat nag-pray. Tama po si Sister Babes na basta't kailangan lang we call on God, ask everything and He will provide sa atin lahat. Ganun pong hiniling namin sa Panginoon. Ang latest news po, si Ate Olive po baka ma-discharge na po mamaya ngayong hapon. Na wala Praise po, God. everything normal po, walang Amen. Yun lang, yung pong what they call this, yung hemorrhoids, natural lang po pala yun sa nagkakaedad. Ganun daw po yun na kanya nothing to worry po. And God is so good. He did His work, ika nga, excuse me po, na hindi niya pinabayaan yung servant niya, si Ate Olive. Kasi si Ate Olive po, talagang alam naman po natin lahat na hindi naman po religyosa. Ibig sabihin, love niya ang Panginoon Diyos kasi mahal siya ng Panginoon Diyos, kanya yun po yung reciprocating, ika nga, na yung bigayan nilang ng isang servant at saka ng isang master. Yun po tamang na
kumbaga sa ano, yung sinasabi ni Sister Babes, we have to walk the talk. Yung bubang Amen. habang nag-ano tayo, nagsasalita, gawin natin yung dapat gawin. Mag-encourage tayo na ibang tao. Alam po namin, ito po nangyari kay Atoli, marami na naman pong yung sa patotoo niya, marami na naman madro-dro papalapit sa Panginoon Diyos na buhay ang ating Diyos, buhay ang ating Panginoon. Yun lang po. Thank you po for listening and for sharing my thing. Thank you. Amen. Amen. Wow, praise God. And thank you po, Brother Virgil, for that Ako po. update. Talagang amazing update. Talagang ang Panginoon, hindi talaga niya pababayaan ang kanyang mga lingkod. Opo. So, and that's another answered prayer po. And also yung the way that the Lord draws us together sa mga panahon na talagang kailangan nating Amen. Amen. magpalakasan, Opo. Amen. magpanalanginan, yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. And that is the demonstration. Yun nga, kailangan hindi lang puro tayo salita kundi yung how we demonstrate sa ating buhay, how we Amen. live, yung ating pong mga natututunan, yung ating pong mga yung mga salita ng ating Panginoon at panghawakan ng kanyang mga pangako. Amen. Amen. So, salamat po. Okay, maybe we can cater to one more Ako po, sharing. And Ate then, Pinet. sige po, Sister Lydia. Naalala ko lang Thank po you po. yung kahapon na Sunday school namin. Yung nagpe-preach ng gospel, nag-share ng gospel. Paano natin madidiscern, paano natin malalaman yung mga, kung nasa truth yung tinuturo nila. So, doon po tinalakay din nila. 'Di ba marami po sa atin na maraming mga, anong tawag doon, well-known na evangelist, nag-share ng gospel, talagang hindi mo sila mapapansin o hindi mo sila talagang, at marami tayong nagfo-follow din, 'di ba? Doon sa mga teaching nila. So dito sa maging rin tayo, maging aware din tayo, mapagmatsyag, at tawag mapagmatsyag, ma-discern din natin kung ano yung totoong tinuturo nitong mga sineshare nila na sa natin. So eto, sabi niya nga dito, nasa natin, makikita mo nga daw yung nila sa pamumuhay nila sa sa yung character at saka yung how they live the word of God. Doon mo na lang talaga sila matetest. At marami talaga sa atin na naglalabasan na mga nag-teach talaga. Kaya maraming salamat din dito doon sa 2 Timothy na shinare sa atin na nare-review. Magpaano rin tayo, magpa-correct din tayo sa ating Panginoon kung meron man tayong hindi, yan, yung sa character natin, yung mga fruits of the na napoproduce natin, talagang ang Diyos lang talaga ang panghahawakan natin, ang magko-correct, natin. Kaya salamat din to sa devotion na ito na ni-remind sa atin. Yun lamang po. Amen. Amen. Wow, praise God. I like that phrase na sinabi ni Sister Lydia, yung magpa-correct tayo sa Panginoon. Di ba? So, kasi kung minsan, ganun yung meron siguro sa katigasan din ng mga ulo natin, kahit tayo mga Kristiyano na, o minsan dahil nais nating sundin kung ano yung nais natin, ayaw nating magpa-correct sa ating Panginoon, ayaw niya nating ituwid niya tayo, ayaw nating pakialaman niya tayo, di ba? So, ito po yung isang mensahe sa atin na ayun po, let us allow the Lord to, yun nga,
to correct us, to align us to His will, yung iayos niya yung mga buhay natin completely, yung through and through, yung kabuuan. Hindi yung Lord, itong part na to ng buhay ko wag mo nang pakialaman, akin na lang to. So, hindi po ganon, di ba? So, dito po sa mensahe sa atin, it's a total surrender na ipakontrol natin. Allow the Holy Spirit to take control. Yun. Okay, so wow. Maraming salamat mga kapatid for all the sharing, and again we praise God for another very fruitful message. Ito pong napakamabiyayang spiritual na pagkain na pinaalmusal niya po sa atin o pananghalian niya sa atin wherever we are. Ito po'y busog na po tayo di po ba? Yung ating mga espiritu ay talagang I believe we are raring to go. We are so strengthened and encouraged to face the day, kasi meron na po tayong dala-dala, may baon na tayo para sa araw na ito. So praise God, and we give all glory to the Lord. Okay, so sa ating pong second part, ating prayer time, may we call on Sister Marisa po to lead us and facilitate yung atin pong prayer time, being it a Monday today. So siya po yung atin pong leader sa Monday group. So andito po si Sister Marisa. Yeah. Sister Praise God. Pinet, wala Yes. yung screen ko. Pwede pong ano nyo na lang yung Yes po. palabas nyo po yung Okay po. Ako na po lang mag-share ng screen niyo. Sige po. Thank you po. thank you. Yan. Okay po. Ay. Sige po mga kapatid, this is an opportunity for all of us to intercede on behalf of our brothers and sisters na narito po yung mga pangalan. And I believe this Zoom room was created for the purposes of praying for one another. Napakahalaga pala talaga ng interceding. So let's pray. Kahit hindi sila aware that we're praying for them, they're not conscious that their name was written dito sa room natin for us to pray for them, lalo na sa area ng healing. And praise God sa praise report kanina about Sister Olive's healing, and we continuously interceding na talagang she will fully going back to health and strength. Let's start po mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father God, we lift up to you our brothers and sisters who are written in this right now. Lord, isa-isa namin itong mga pangalan na to, Brother Haji, Sister Tenny, Brother Adeline, continuous healing in areas of their life, of their body na may mga karamdaman. Complete healing, Lord, we're asking. Sister Sheila, oh God, I think Pastor Meret was already been recovered from operation. Sister SPB, Brother Benji, Brother Herman, thank Lord sa kanya sa aming prayer time. Salamat po. ay cataract operation at it was a successful and for those who are still in their sickness, oh God, Lord, you are continuously working. Kay Mother Amado, kay Sister Irish, Sister Valerie, so Lord, we declare Sister Jocelyn, Lord, we lift up to you, mga kapatid nito na narito yung mga pangalan. Sister Helen, Sister Ruth, and
for Mercy Kung J. meron po Puno, kami mga and meron karamdaman, din kay Sister hindi lang po sa Hilary. physical, And kundi Sister sa iba't Rona's ibang auntie, Lord bahagi God, ng we lift buhay. up to you specifically. So, lift them all up to Na-mention you, niya, Lord O God, Lord. yung Lord, let your healing power ano flow man upon yung each one. Maraming salamat. Thank you for answers, she is Lord. out of the For hospital, and healing thank you, Lord, so for that recovering, taken complete place. healing sa mga Still, kapatid na ito, we have to Panginoon. come up. You said in your word that by your stripes we Lord. are healed. So we thank you for the lives of these people Yes. na Yes. healing is in progress dun sa mga Yes, ibang Lord. nagre-recover pa. Once again, Lord, we give you glory and honor and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Ang prayer focus po natin ngayong umagang ito, one of the pillars of the society is yung family, which is the vital, essential part ng community, itong family natin. Let's intercede on their behalf. Maraming mga anak natin or family members or distant relatives that needed prayer. Yun lang pala minsan yung kailangan, no? Yung we're praying for them na muling ma-restore sila, ano man yung causes for them to fall away, and our prayer will bring them back and bind them again to our Lord Jesus. Let's pray po, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Heavenly Father, once again, we lift up to you our families, yung mga magulang, mga pamangkin, lolo't lola, lahat ng mga relatives namin na mahalaga sa amin, nandito sa aming mga puso, Panginoon. You allow us to be in specific family, O God, because may plano ka, may purpose ka in each family, God. Most especially, Lord God, you said in your word that the family that prays together stays together. And we believe, God, na itong quotation na to is not just a word, but it reminds us na mahalaga yung family that devoted themselves not just in prayer but in hearing your word, in yung action namin towards yung goal namin na maging example sa mga neighborhood na ikaw yung aming Diyos. Kilala ka namin, Panginoon. And you know us, Lord. We pray, O God, na hipuin niyo po yung mga kapatid namin nagre-represent dito sa room na to. Maybe some of their family members don't know you yet, or they might know you pero nag-fall away sila. We ask, Lord God, to bring them back. Turn their hearts back once again to you, Lord Jesus. Hipuin niyo po yung mga puso nila, Panginoon. I-remind mo sila na ikaw po yung Diyos na dapat naming patuloy na i-embrace, maging conscious kami of what you have done on the cross, especially this season, O God, na hindi lang kami nare-remind during Lenten season, but every day of our lives. Sabi nga ng salita mo, Panginoon, na i-bind namin sa isip namin, ay sa kamay namin, sa baraso namin, sa noo namin, yung mga salita mo. Reminding na hindi lang ito word, but it is you, Lord. You are alive. Buhay ka sa aming mga sarili, Panginoon, na hindi lang nababasa namin, kundi ikaw yung buhay namin. Apart from you, we are nothing and we cannot do anything without you, Lord. So, Lord, i-remind mo yung mga pamilya namin. Kung di man sila ma-convict doon sa mga sinasabi namin, it is you, Lord, who have the ability and the power to convince them na kailangan ka namin sa buhay namin, na time will come na makikita namin yung Diyos na sinasalita namin. May experience ka namin all the days of our lives. Thank you, Father, once again. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Patuloy po nating i-intercede because yung maraming mga praise report na nagkaroon na ng mga peace agreement, something like that.
pero meron pa ring mga nag-escalate in some parts of the world. Kasi nga, I believe alam naman natin yung salita ng Diyos, lalo na sa Revelation, na ano yung sign that the coming of our Lord is coming, no? Yung isa dito yung wars and rumors of wars, and wag tayong ma-alarm dito sa mga nangyayari na ito. Yes, we want peace all over the world, pero ito yung binakikita sa atin ng Panginoon na yung mga nangyayari sa chaos, hindi natin gusto, but hindi natin kayang i-prevent on our own effort. It's only God. So, yung ating Panginoon lang ang magbibigay ng complete peace sa ating mundo. Yun nga yung tinatawag na if the government of this world, if the rulers of this world mag-submit talaga kay God, and darating lang yun talaga if siya na yung nagrurulo sa mundo natin. But let's continue to pray sa mga nangyayaring itong hindi natin gusto sa paligid natin. Some of us might be affected, yung family natin. But I believe na God is still in control of what's going on. So let's continue to pray and intercede on behalf dito sa mga nangyayaring chaos sa iba't ibang panig ng daigdig. Let's continue to pray po. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Once again, Lord, Yes, we lift Lord. up to you God of all yung bayan mo, nations, that the we apple of your acknowledge, eye, Lord, Panginoon, yung Lord, we Israel. recognize, Maybe this war and that we is going on in their country, submit, ito yung Panginoon, to your authority. not just sign for them, but Lord, this is may a your will be done. reminder It for is our them prayer, O na God. meron silang Diyos Although, na Panginoon, hindi nila hindi nais nila namin, O matanggap God, and ganito, continuously ganyan, rejecting you, Lord, that you and came that already 2,000 years ago. we Hipuin pray, mo O po yung God, bayan mo na for buksan you yung to take puso at away isip nila, the cup especially of their spirit suffering, that take you away have the cup given them, of wars na and violence. na makilala ka nila, And Lord, alam because you namin, said O in God, your word, in the kayo last pa days, rin, Panginoon. everyone will Thy will see, be done, Lord. even the one who peers on your side, Alam namin, and O will God, say, na blessed is he who comes in the name continue of to the Lord. work, So Lord, O God, gawin mo to for the yung bayan good mo. Tulungan mo of sila on this this world that you have times created. And nararanasan nila we are itong mga here bagay na to to sa paligid continue to nila, intercede Panginoon. and to pray on Pray behalf of for all the nations, declaring your yung peace, conversion nila, declaring Panginoon. protection, Yung declaring your makilala ka nila, provision, Panginoon. At most yung especially, iba't ibang Panginoon. nationality in their We nation na pray, O nakatira God, that doon. all peoples, Palestinian, Iranian, everyone and Lebanese. everywhere, O Itong God, mga grupo that come, causes to know your will, come terrorism and to honor annihilation your in this will, country, in their come, country. Panginoon, Lord, hindi ito to yung you, will mo to sa aming mga tao. acknowledge, We Lord, and still have accept your the opportunity to accept come back God, to the you and sovereign to God, accept you as Lord and and Savior. Jesus is the Hindi only namin way, the kaya truth, silang and the abutin life. physically, but you know The them, O power of Lord. your Holy Spirit, Kaya mo silang hipuin what yung only puso nila, has i-transform your the lives power nila. We heard given to testimonies of us those people to na be able, kahit they are so Panginoon, to radical live in their in belief, O is God, pleasing to apart you, na malayo through sa iyo, your will, Panginoon. through We still Jesus believe, O Christ. God, may pagkakataon In pa Jesus' na name, thank you, maligtas sila, Panginoon. Lord. Tulungan niyo po sila, O God, na Yes, mapuksan yung Lord. isip nila, yung puso nila, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon. Pinagpipray namin sila. We don't know them personally. We don't know their names, but you know all of them, Lord. Kilala Yes, mo Lord. itong mga taong ito, Panginoon. Tulungan mo po sila. Ito lang pala yung hinihintay nila to pray for them, O God, na makilala ka nila as their Lord and Savior, O God. Yes, Huwag Lord. mong hayaan na dumating ka, Panginoon, nandun sila sa sitwasyon na malayo sa iyo at hindi ka kilala, Panginoon. Hayaan mo po ngayon pa lang, O God, when they still have the a chance and the opportunity, O God, na makilala ka and to build a relationship with you. Tulungan mo po sila, Panginoon. Baguhin mo po yung buhay nila, Panginoon. Ipakita mo po sa kanila. Tanggalin niyo po yung blindness nila. Tanggalin niyo Yes, yung Lord. deafness nila. I-open niyo po yung spiritual eyes nila for them to see and spiritual ears so that they will hear, oh God, yung gospel, yung good news na ibinigay mo 2,000 years ago, that you came for us to live. You came so that we have salvation. Forgive them, Lord, for they know not what they are doing. Hindi nila alam yung ginagawa nila because they were blinded, oh God, sa ano man yung
group that they are belong to, what nationality they belong to, Lord God. You have no respecter of person, oh God. Kahit sino pang tao yan, kung gusto nilang maligtas, all we have to do is to accept you as our Lord and Savior. Tanggapin niyo po sila, Panginoon. Hipuin niyo po sila. Maraming testimonies that we have heard, Lord God, that you have touched those people, oh God, at nakilala ka, Panginoon, at tinanggap ka bilang Lord and Savior. If they are a radical Muslim or radical terrorist, oh God, some of them were converted when ikaw mismo, Panginoon, ang nagpakilala sa kanila kung sino sila, how you love them so much, kung paano namin naranasan at na-experience so much love from you, kung paano namin na-experience itong magandang buhay because of you, Lord. Ganon din iparanas mo sa kanila, Panginoon. Itong buhay na ito, ipakita mo sa kanila kung ano yung ginawa mo doon sa cross 2,000 years ago. Ano yung ginawa mo doon sa Calvary? Oh God, what is that for? Ano yung purpose and goal mo? Why you have to die? Why you have to rise again from those suffering that you have done? Ipakita mo sa kanila yung significance nun, Panginoon. Ipaalam mo sa kanila that mahal mo yung mundong ito. And John 3:16 said that you love this world so much that you gave your only begotten Son. Lord, tulungan mo na makilala ka ng mga taong ito, lalo na dito sa mga countries that in chaotic situation right now, oh God. We're praying na, yes Lord, pinag-pray namin yung peace, yung talagang love for one another, oh God. Yes, Lord, alam namin impossible in our understanding, but Lord God, in your wisdom, in your knowledge, oh God, walang imposible, walang mahirap sa iyo, Panginoon. All we have to do is to lay down at your feet itong mga prayer request na to. That peace one day will come and love for one another will come. All this we pray, Father, it's in Jesus' name. Amen. 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 Let's continuously po ipag-pray ating mga churches and ministries. It doesn't matter what church, denomination, congregation we belong to. Sabi nga ng scripture, no, yung last prayer ni Jesus, yung prayer na iniwan niya, na talagang ito yung hinihintay niya, that we became one as He is one with His Father. Gusto niya ring magkaisa tayo. Gusto niya rin na magmahalan talaga tayo. If we really belong to Christ, ito pala yung mahalaga sa ating Panginoon, that we love one another, we encourage one another. Hindi natin titignan kung anong fence belong tayo, anong walls we belong to. Ang importante sa Panginoon, magkaisa tayo kasi isa yung pangalan dinadala natin, yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. So it's about time for all of us to break that walls, to break that fences, and be the extension of God's ministry 2,000 years ago. Ito yung extension ng ministry niya, yung tayong lahat ay maging ambassador niya. Kahit na anong grupo ito, kung alam ng mga taong hindi pa kilala o nasa ibang beliefs sila, they will know that we belong to Christ because we love one another. Ito pala yung evidence that we belong to Christ if we love. Andun yung love kasi nga yung purpose ng kanyang pagpunta sa mundong ito is He showed how much He loved us. So ganun din tayong mga Kristiyano. We showed love towards one another. We might have differences, we might have different views and opinions, but we set aside those things bilang mga Kristiyano. Yung love yung nagre-reign sa puso natin. Ang ganda nung sharing kanina that we what we share, we walk them, no? Pero I believe na yung pinakamaganda pa lang ipapakita nating testimony natin is to love no matter what, no matter who, no matter what skin colors on religion we belong to, because Christ loved us, He first loved us, kaya yun din yung gusto niyang i-share natin sa bawat isa. To love, lalo na dun sa community ng faith natin, ng church natin, no? That we love one another. Ano man yung kakaiba sa atin, yung
kahit diverse tayo, but yung love ang mag-reign sa puso natin. So let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Once again, Father, we thank Hallelujah. you for the love that you have Father of showed love, 1,000 years ago. Lord, You maraming came, salamat. oh God, because Thank you for your love love us, for oh God. us. You died because you love us. Unconditional, So once again, we no lift up to you our churches, boundless, ministries, our pastors, our deacons, church leaders, indescribable love. and ganoon din yung mga miyembro, Panginoon. Lord, help Itinataas us, namin ang Panginoon, to bawat share that no love exception, sa pamamagitan ng pagmamahal, O mga God, Lord. congregation, Galing sa inyo, bibilang. Lord, and enable us Nakita by namin your yung power love. of Kung Holy meron Spirit. mga To love, kapatid namin Panginoon, nakasakit sa even amin, those who hate us. kami ng To love, Panginoon, tama, Lord. nakapag-decision sa amin ng Yung mga maling mga taong mga maling dinadala mo sa amin. observations or decisions. Thank you, Lord. Ang Dahil importante, mahal pa rin namin because sila. of you, Panginoon, Lord, tinataas namin yung mga pastors namin. we Give can be them the united wisdom to make in the your right love. decision and Lord, we right pray for your choices. church, the body God, of Christ. how to lead yung mga Lahat kami simbahan ng mga namin, gawain, Panginoon. O God. Sila yung Your will be done, mga leader mo na Your will be ginagamit done. para i-gather yung Glorify church you. mo, Panginoon, to help transform itong aming mga simbahan, Panginoon. This is about time for all of us na maging mindful kami sa iniisip at ginagawa ng aming mga miyembro, O Lord. So ano man yung mga differences namin, iset aside namin ito, pagkos tignan namin, O God, allow us to fix our eyes on you, the author and perfecter of our faith. Kung di pa complete yung aming faith, O God, make it complete, Lord. Yung 9 fruits of the Spirit, O God, ito yung makita sa amin. Kasi sabi ng salita mo that people will know us by our fruits, O God. Yung makikilala kami dahil sa aming mga bunga. Ano ba yung bunga na yun? Ano ba yung fruits na yun? That we have love, we have joy, we have peace, we have faith, gentleness, kindness, goodness, self-control, humility. Ito yung mga bunga na gustong makita sa amin upang yung mga tao na makita na talagang ikaw yung Diyos na aming ini-embrace, ikaw yung Diyos na aming sinasamba. Pag nakita nila itong mga bunga na to, they have no choice but to draw back to you, Lord. Hindi sa amin, kundi sa iyo. Yung makilala ka nila, Panginoon, na mailapit din nila yung sarili nila sa iyo, Panginoon. And you show us already the sign of your coming back, Lord. Huwag mong hayaan na yung mga tao sa paligid namin ma-left behind. But everyone, oh God, will come to repentance because of your goodness. Everyone will come to salvation na inoffer mo dito sa mundong ito, Panginoon. You paid for this, O God. Wag mo hayaang masayang itong kaligtasan na to, itong gift na to, so precious gift that you have given to all of us, O God. So pinagpipray namin na yung iyong mga ambassadors, yung mga ginagamit mong mga leaders, continue to allow them to be the beacon of your lights ng aming mga simbahan, Panginoon. Kung marami pa silang namimiss bilang leaders ng simbahan, teach them as well, O God. Allow them to show, O God, makita na sila yung example na gusto naming makita sa aming mga iglesia, Panginoon. At higit sa lahat, yung ilagay mo po sa puso nila na sila yung shepherd mo dito sa mundong ito, Panginoon, to gather those people na yung mga lost ones, O God. Yung mga nalayo na o mga hindi ka pa nakikilala, Panginoon. Gamitin itong mga shepherd na ito, gamitin itong mga pastor na ito, mga leaders ng simbahan, O God. Tulungan mo sila, Panginoon, na magamit talaga effectively sa iyong iglesia, Panginoon. Once again, Father, itong lahat na ito ay pinagpipray namin, nilalapit namin sa iyo because we believe, God, na ikaw lang yung kayang magbago ng buhay ng mga tao. Ikaw lang yung kayang maglapit ng mga tao pabalik sa iyo, Panginoon. Thank you, Father. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Yan na po yung last na prayer focus po natin. Is there anything else, Sister Marisa, that you want to add po sa ating
Siguro yun na lang po kung may mga specific prayer request pa sila, and then let's pray din po. Okay. Siguro po, let us just pray for 1 minute for the family of Pastor Jenny Lynn. Andito po siya ngayon. I think this is the first time na makasama natin siya after yung passing away ng kanyang pamangkin na alam po natin. We prayed for him dito po sa Daybreak, and of course, yung kalooban ng ating Panginoon ay ang prayers natin, of course, was yung God's will be done, and God has spoken, and we are here to declare God's comfort upon their family habang po sila ay nakakaranas po this, they go through this difficult time, that God will just continue to strengthen them. So sige po mga kapatid, if you are able to unmute yourself, alam ko ipinag-pray natin si Pastor Jenny Lynn kahapon or days ago, but she is here right now, so she is here to receive our prayer, our declarations. Kung meron po tayong prayers for yung strength and encouragement po, comfort para sa kanila, sa kanilang buong pamilya sa panahong ito. So sige po, let us all unmute, and for 1 minute panalangin po natin ang family po nila Pastor Jenny Lynn. Tayo pong lahat mga kapatid, sama-sama, sabay-sabay. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Father God, as Lord, once we again, are we here, lift O God, Pastor Jenny as your Lynn body, O and God, the family, bilang O magkakapatid, God, Panginoon, experiencing Panginoon, right ng now. paligaya sa inyo, O Lord, God. ipuin niyo po Lord, we sila, are here to tulungan niyo declare, po in these Panginoon, times of your comfort, Panginoon, kay Pastor Panginoon, Jenny Lynn at sa times kanilang buong of family. family Panginoon, nila. alam you to namin comfort and gaano give kahirap peace maging and sensible assurance sa that it buhay, is lalo well pa with po them, ngayon Lord. sa sitwasyon na ito Turuan ay niyo po sila, biglaan, O God. Panginoon. I-meet niyo But po yung again, mga needs, Panginoon, ano man yun, O times God. when we cannot Lalo understand na yung things happening in parents, our Lord. lives, oh, we just have to trust your Pamangkin ni heart, oh Sister God. Jenny We Lynn just have that to passed. trust, Panginoon, Lord, Keep na them yung away, O Lord. mas alam mo, Tulungan Panginoon, niyo po, kung ano ang Panginoon, at pinakamabuti pagaling para naman sa yung family. yung Lord, we declare po, your yung wounds na yun supernatural na naiwan sa comfort, kanilang mga spouse. strength, and peace, Continue to Panginoon. bless Peace them, upon them, Lord, that surpasses all to comfort them in these understanding. times of Also declare your all of provisions, Panginoon, para sa kanilang mga pangangailangan, Lord, throughout this kung time, oh paano God. ka, Panginoon, Especially, Panginoon, nagbigay ng yung joy, love mo, oh comfort. God, Ganun din magbabind po, sa di ba, kanila, God, that you will provide for Lord. them, We for also their pray, oh God, comfort that this will be and a time, healing, Lord. Panginoon, Lord, na Yes, magkakasama yung kanilang that causes family, the loss of Panginoon, their bilang family. mga Thank you, mananampalataya, oh Lord. God, that they will just strengthen each other. They will have that stronger faith in you, na sa inyo lamang po sila magtitiwala. Ang pag-asa nila, Lord, ay nasa inyo lamang, Lord. Maraming salamat for their life and for your continuous companionship, O Holy Spirit, sa kanila, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen. 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 So, sige po, meron po bang mga tayong birthday celebrants po today, mga birthday celebrators or wedding anniversary sa araw po na ito, March 10? Okay, parang wala po yata. Okay, so praise God. Maraming salamat again, Sister Marisa, for leading our powerful prayer time. And now we come to the Thanksgiving prayer and benediction. Sister Babes, kayo na po yung mag-assign. Thank you. Ako po ba? Sister Jenny Lynn, able po ba kayo for our Thanksgiving prayer? If not po, Sure. salamat po, Pastor Rory, sa benediction. Sama na din po yung benediction po. Pastor Rory po.
Pastor Rory yung benediction. Sige po. po. Thank you po. Okay po. Let's continue pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Truly indeed, Father, that you are the author and the finisher of our faith. You are our Jehovah Rapha, our Jehovah, Lord God, Jireh, our Jehovah Shammah, the King of Kings and the Lord of Lords. You are our everything and the source of everything. Thank you, God, sa mga bagay na hindi mo kinaliligtaan. Iba't ibang pinagdadaanan, iba't ibang hamon sa buhay na aming kinakaharap. Pero ang dulo nito'y katagumpayan dahil ito ang iyong pinangako sa lahat ng iyong mga nilalang. Kami pinili mo, depende sa aming mga, Lord God, tiwala at pagtiwala sa inyo. Ngunit hindi po kayo nagkukulang sa mga salita, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng katagumpayan, punong-puno ng buhay, punong-puno ng pagpapala. Punong-puno ito, Panginoon. Hitik, siksik sa lahat ng bagay na kailangan ng iyong mga nilikha. Kailangan ng iyong mga anak, lalo na sa mga sumusunod. Salamat sa pagpapalang iyan. Salamat sa mga kasagutan ng panalangin mo. Saan na panalangin namin. Kahit mula, Lord, sa mga Jesus, sa mga may sakit at karamdaman sa aming bansa, sa body of Christ, sa lahat-lahat, Lord. We claim and declare, Lord Jesus, na lahat ng ito ay sinagot mo na, Ama, dahil hindi pa yan sumagi sa isipan namin, hindi pa namin nalalaman. Sinagot mo na yan. Pero bakit po patuloy kaming nagpapakumbaba at pinagpipray sa inyo para maipakita lang, Panginoon, kung gaano kami, Lord God, ka-obedient, Father God, because every blessings, oh God, goes, Lord God, for every obedience. Kapag kami po, Ama, ay Lord God, sumusunod sa iyo, and truly, Lord Jesus, that there is power in your word. Kaya sinabi ni Pablo, di ko ikinahiya ang salita ng Diyos sapagkat ito ay may kapangyarihan sa ikaliligtas. Kapangyarihan, this is the power for salvation. Kaya salamat po aming Panginoon. Salamat sa mahigpit na yakap at hanggang ngayon. Salamat sa bawat isang mga warriors na nandito na kapag kami po amang banal hinang-hina, minsan, Lord God, hallelujah, nadadapa, meron kaming lakas loob na bumangon para Panginoong Yesus dahil alam namin na meron kaming kakapitan na may kakayahang magtayo, may kakayahang tumulong, magpalakas, magpatatag, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa Daybreaker. Lord Jesus, sa lahat ng mga warriors, I speak more power, more anointing, more discernment, more wisdom, more knowledge, more understanding, more, Lord God, might and counsel, Father, more Holy Spirit, the spirits of the Lord, and the fear of God. And thank you for everything, Jesus. Thank you for everything, Lord. Touch every individual that are here. Thank you, God. Touch their lives, oh God. The life, oh God, of Sister Finit, Lord. Hallelujah, Sister Babes. The life, oh God, Sister Marisa. The life, oh God, Pastor Rory. The life, oh God, of Ma'am Rona, Lord, Sister Lydia. The life, oh God, Sister Ophelia, Lord, Brother Virgil. Hawakan mo ang mga buhay na ito. Sampu ng kanilang pamilya. Hawakan mo isa-isa sa Lord God, sa kanilang sambahayan. Miyembro ng sambahayan. Sapagkat ito'y pinangako mo. Hawak ko ang iyong buhay, pagkilos at pagkatao. Hindi walang sinumang manakit sa inyo. Kahit even the Lord Jesus, you have said, Father, even the gates of hell cannot overcome us because no one can harm us, Lord God. And the plan that you have for us, God, is to prosper us, Lord.
Thank you, Spirit. And thank you for this time, oh God. Thank you for the presence that you have. Thank you, Holy Spirit, for the prayer of the righteous man is availed much. And whatever you have started, Lord God, you will put it into completion. And you will bless those who pay. You will bless those who submit. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, God, for that security. Thank you for everything, Lord Jesus, that you have done in our lives. Father, I will entrust to you everything, Lord God, and I apply the blood of Jesus that the enemy cannot snatch the things that you have for us, Lord, that the enemy, Father God, hindi niya makikita ang mga pagpapala sa mga buhay, and the enemy has no power to touch us. Lord, as we apply the blood of Jesus, this we pray right now, Lord, all glory, praises, thanksgiving, and adoration, we bring back it all to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Receive the benediction of our God, the Father Almighty, and the Lord Jesus Christ, our saving grace, our Redeemer, the Savior, through the power of the Holy Spirit, His power, our Comforter. Truly receive His word in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 to 24. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless for the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls us in faithful, and He will do it. Amen and amen. 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 Praise Amen. God. Maraming salamat Sister po. Bray. Sige po, habang nandito na po tayo sa gallery, let us